Hello mga kaibigan. What's up madlang people? Mga kaibigan, ang vlog natin ngayon po ay ikukwento ko lang sa inyo yung tungkol sa pagkasira ng phone ko. Noong itong February lang na lumipas, nasira po yung phone ko. Ay nung kasalukuyan pa akong nangungupahan noon, mag-isa lang ako. Ako nasira ang phone ko ng February. Siguro kung hindi po ako nagkakamali, second week ng February. Nung nasira ang phone ko, naku, sobrang nalungkot po talaga ako kasi mag-isa na nga lang ako. Nasira pa ang phone ko. Hindi na ngayon ako makapag-vlog. Kaya, naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naaburido ako. Naiisip ko yung paano na yung mga kaibigan ko, yung mga sumusubaybay sa aking vlog. Paano na. Basta nalungkot po talaga ako. Ngayon, ang ginawa ko naman, naisip ko na baka naman talagang inalis sa akin yung phone kasi siguro baka may plano din si Lord na may plano siyang iba sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Ay yung mga time na yun, pagdating yata ng, kung hindi pa ako nagkakamali, pagdating ng February, March, tama. Mayroon pong talagang nangailangan sa akin na sa pamamagitan po ng hipag ko na kahit wala na akong contact, sa pamamagitan ng hipag ko, na-contact pa rin po nila ako dahil yung phone ng kapatid ko, hiniram ko ng mga time na yon dahil wala na nga akong magamit na cellphone. Hiniram ko yung keypad ng kuya ko. At saka yung kung ano yung nakasalpak doon na SIM card, hindi ko inalis, yun lang yun, yung sa kuya ko talaga. Kaya naman po nahanap ako nila kasi nga tinawagan nila yung kuya ko at nagtanong sila kung ayun hinahanap nila ako nga, yun yung time na yun hinahanap nila ako. Ilaking gulat po nila dahil hawak ko yung cellphone ng kuya ko, yung keypad na yun. Yung nakalagay doon, yung nakasalpak doon na SIM card mga kaibigan. Ayun yung nakalagay sa naka phone book sa kanila, yung number na yun. Kaya naman nahanap nila ako samantalang kung tutusin hindi na nila ako makokontak, hindi na nga nila ako mahanap gawa nung nag-shutdown na yung phone ko nung February pa lang. Nagulat sila dahil bakit hawak ko yung phone ng kuya ko. Yung kuya ko na nakatira po sa Pilbag sa May Malinta. Sabi ko naman nasira kasi yung phone ko kaya naman hiniram ko yung cellphone ng kuya ko. Ngayon, ito na nga mga kaibigan, meron kasing na-stroke na ninong ng pamangkin ko. Kaya naman, nung na-stroke na yon, ay dinala sa hospital po sa may Est Avenue mga kaibigan. Hindi Est Avenue, saan ba ito? Basta yun po yung, hindi ko alam yung kung saan yung buong address. Basta sa hospital po ng Est Ave, yun. Doon po yung ninong ng pamangkin ko. Kinailangan ako nung mga time na yon, kailangan nila ng magbabantay sa gabi. Yung bang kahalili lang po. Kasi yung yung asawa niya, yung ninang din ng pamangkin ko, yun ang nagbabantay. Bali, sa gabi ako naman, yung palitan po kami. Yun ang nangyari po. Kaya, kinailangan kong pansamantalang isara yung lugawan, yung dahil nung mga panahon na yun mga kaibigan ay nagtitinda ako ng lugaw noon, naglulugaw-lugaw po ako. Kailangan kong isarado dahil nga kailangan ako sa ospital po nung may pasyente nga po yung ninong ng pamangkin ko. Ganun po ang nangyari. Kaya naman
Hindi sinara ko. Ngayon, eh, to siyempre kahit wala po ako, siyempre tumatakbo yung bayaran ko po sa bahay. Tumatakbo yung bayaran ko sa bahay. Eh, 2.5 yung bayaran ko sa bahay ngayon, maliban sa kuryente at tubig. Eh, naisip ko kung i-give up na dahil tumatagal na rin ako sa, yun nga, ilang weeks na rin po na naisip ko na paano na yung pambayad ko. Pero binigyan naman po nila ako, kaya lang hindi sapat para sa pambayad ko ng bahay. Kaya naisipan ko na lang na itigil na yung itigil na yung pagtitinda ko roon ng lugaw-lugaw. Naglulugaw po kasi ako. Kaya mga kaibigan, sa ngayon ay kasalukuyang nandito ako sa Bulacan at ang sinasamahan ko naman po ay si Nanay Carmen po na isang matanda na 80, kung hindi po ako nagkakamali ay siya ay 83 na po. 83 years old mga kaibigan. Kaya kailangan na rin niya ng makakasama talaga sa buhay. Kasi wala naman po siyang apo. Ang dalawa lang ang anak po niya nasa ibang bansa. Wala po siyang kasama talaga, kaya hindi ko rin naman natiis talaga. Alam ko namang gustong-gusto niya ako at wala rin naman kasing ibang makasundo rin talaga siya. Kumbaga masyadong choosy po si Nanay Carmen mga kaibigan. Kaya ayun, sa ngayon, ayun po yung kasama ko ngayon sa bahay, si Nanay Carmen. Kaya mga kaibigan, ng vlog natin ngayon, ito medyo mahaba na. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo, pero paumanhin sa lahat po ng mga nakasubaybay sa akin, sa mga sumusuporta sa akin ng aking vlog. Paumanhin talaga, patawad dahil nahinto yung pag-upload ng vlog ko. Dahil nga sa nangyari po na gano'n, na yun yung pinagbantay ako sa ospital, pero hindi ko pinagsisisihan yon dahil ninong yun ng pamangkin ko, mahal yun ng pamangkin ko, ninong niya, at mabait din naman po yun sa pamangkin ko talaga. Mahal nila yung pamangkin ko. Sa ngayon yung pamangkin ko ay nasa probinsya, nasa Leyte. Kaya mga kaibigan, salamat po. Nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga sumuporta sa aking channel, sa mga nag-subscribe, sa lahat po ng mga nandyan para sa akin. Salamat talaga. Hindi ko na tatapusin ko na po ito kasi mahaba ng vlog nito. Pasensya na talaga kayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, kung anong oras man po sa inyo ngayon, sa bansa, kung saang bansa man po kayo ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Time check mga kaibigan, dito ay alas 6 na po dito sa Pinas. Sa Pinas po tayo, alas 6 na mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong oras sa inyo, umaga ba ngayon, tanghali o gabi, madaling araw. Ayun, magandang araw po sa ating lahat. God bless everyone. Maraming salamat.